charge. It was confirmed a few minutes ago by Chief Cesar Chavez na nag-o-offer sa atin ng kagandahang loob ang SM San Lazaro at SM Manila. Bakit pumalaga yun? Dahil sila po ay may mga multi-level parking space. Para itong overnight, hindi na kayo magdadali-dali o matataranta na baka tumaas ang tubig, pumunta na po kayo sa mga parking space available sa SM. Sila po ay tatanggap hanggang alas 9 ng gabi. Yung mga na-stranded naman, they offer free wifi at malugod kayong tatanggapin sa SM San Lazaro at SM Manila. So ulitin natin ha. Nay, tay, mga atit kuya ko na may mga sakyan. Meron tayong overnight free parking sa SM Manila at San Lazaro. Yan ang unang-una. Pangalawa, update lang po. As of 3 p.m. today, we have already 22 evacuation sites. About 876 families evacuated, 3,035 individuals in the city. At patuloy na lalaki itong numerong ito dahil palala pa ho ang sitwasyon. Ano ang kalalagayan nila? Ay through the leadership of Director J. De La Puente ng Manila Social Welfare Development ng City Government at ang buong team ng mga social worker natin sa buong Maynila ay nagtulong-tulong na sila ibigyan ng hot meal, pangalagaan, asikasuhin. At sila rin po ang aming frontline to attend to our evacuees. Now, usaping evacuees, nais ko pong pasalamatan ang ating superintendent, no? Si Superintendent Nerissa ay inoffer ang ating 104 schools on top of our evacuation sites. So ano po ang epekto nitong pinagkaloob sa atin ng SDO? Ng ating minamahal na superintendent ng ating mga paralan, mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, EXO, SK chairman, kung sakali, wag na loobin ng Diyos, nagbaha, umakyat ang tubig sa inyong barangay, maaari na po kayong magtungo, hindi na po sa evacuation site, kundi sa malapit na paralan sa ating mga barangay. Ulitin ko mga barangay chairman, tandaan po, hinihimay-himay ko po, no, yung mga tagubilin ng inyong pamalang lungsod. Kung kayo ay nearby, the riverside, creekside, at ang barangay niyo ay bahana, at kailangan niyong ilikas ang taong bayan, para hindi na kayo mahirapan, inaalay sa atin, pinapayagan tayong magamit natin ang mga paaralan, elementarya at high school ng lungsod ng Maynila. We have about 104. So we have an instant safekeeping area, dry area for our constituents. So, pwede ninyo pong magamit yan. At mga barangay chairman, kayo ay makipag-ugnayan na sa mga malalapit ninyong paralan para kung sakaling kailangan ng buksan, ay kausap nyo yung mga taong naitalaga ng pamalang lungsod na magbabantay ng mga pasilidad o paralang natin dito sa lungsod. Alright mga kababayan, so kakapasok lamang po na balita na official na pong idiniklara ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na state of calamity na po dito sa lungsod ng Maynila dahil nga po sa patuloy na pag-ulan at bunsod na po ito ng pagtaas ng mga tubig sa ilang mga pangunahing kalsada sa Maynila. So kung maaalala nyo mga kababayan, itong kahabaan ng Taft Avenue ay pansamantala munang isinara dahil nga po sa isinagawang
backlogging ng ating mga taga DPS, Engineering at DPWH. So sabi ni Mayor Isko ay inabot nga po sila ng hanggang alas 2 ng madaling araw, no, para makumpirma na burak nga po yung dahilan ng hindi pagbaba agad ng tubig baha dito sa kalsada sa Taft Avenue. Samantala mga kababayan, binisita din natin tong Divisoria. Dito nga po tayo ngayon sa Tabora Street, no, at pinasok natin tong commercial building dito sa Divisoria, at ito nga ang tumambad sa atin, no, na pati yung kanilang loob, pati dito sa building ay pinasok na po ng tubig baha. At ang iba nga po sa ating mga kababayan ay nagliligpit na po, no, dahil pahapon na po yan ng ating bisitahin at ayaw na po nilang abutan pa sila ng mataas na baha. Kaya naman agad-agad na po silang kumilos at inilikas na po yung ibang mga gamit na maaaring masira ng tubig baha. So biruin nyo mga kababayan, no, ganito katindi kapag bumaha po sa lungsod ng Maynila ngayon dahil nga po sa mga baradong drainage, at siguro na pabayaan ito nung panahong nakaraang administrasyon na hindi nalinis itong mga drainage system natin, kaya ganito po yung nangyayari ngayon. Aside from that mga kababayan ay may magandang balita din po si Mayor Isko sa ating mga commuters, sa ating mga motorista na nandito po sa Maynila ngayon, at sila po ay mga na-stranded, no, dahil ang ilang SM branches dito po sa lungsod ng Maynila ay nag-offer po ng free parking po para sa kanilang mga parking lot. So pwede kayong i-accommodate niyan hanggang 9 PM para po sa libreng parking, no, para po sa ating mga kababayang nandito sa Maynila na inabutan po ng sitwasyon ngayon ng pagbaha. So maaari po kayong magtungo dyan sa SM City Manila at sa may San Lazaro para kayo po ay makapag-stay muna dyan overnight hanggang sa humupa po yung baha dito po sa lungsod ng Maynila. Nag-anunsyo na din po mga kababayan si Mayor Isko na may mga ilang paaralan na po ang po pwedeng maging evacuation center pansamantala, dulot nga po ito ng bagyo. So sa mga kababayan po natin dito sa lungsod ng Maynila, sa mga barangay po na naapektuhan po ng pagbaha, ay maaari na po kayo makipag-coordinate sa inyong mga barangay chairman sa Tanod, sa Kagawad, kung saan po kayo pinakamalapit na eskwelahan ay pwede nyo na pong puntahan nyo, no, at ilikas nyo na po yung mga importanteng mga gamit ninyo na kaya nyo munang bitbitin, no. So yung mga appliances siguro ay itaas na muna natin sa pinakamataas na bahagi ng ating tahanan, tapos yung mga importanteng mga dokumento yun muna yung dali natin, tapos magdala tayo ng mga damit at pagkain, no, kumot, unan na magagamit po natin sa paglipat po dito sa evacuation center, no. So inaasahan na po ni Mayor Isko yung inyong mga pakikipag-coordinate, no, para maiwasan na po natin yung anumang aberya kapag tuluyang lumakas itong ulan. Dahil asahan po natin na patuloy po itong pagbuhos ng ulan, no, dahil nga ngayon po yung season ng tag-ulan at talagang maaapektuhan po talaga ang lungsod ng Maynila. Kaya napakalaking bagay po mga kababayan nang nalaman po ni Mayor Isko yung tunay na problema dito sa ating drainage kung saan punong-puno po ng mga burak. Kaya talagang inaksyon na po ito ni Mayor Isko at ng kanyang mga kasamahan sa lungsod ng Maynila. So ayan mga kababayan, ito po yung update natin ngayon dito sa may Divisoria. Ito po yung Tabora Street. At sa mga pupunta at dadako po dito ay siguro ano nyo muna po, reschedule nyo muna po yung mga lakad ninyo dahil ito po yung sitwasyon natin at baka kayo po ay ma-stranded lang din at baka yung mga pupuntahan yung store ay sarado na po. So muli mga kababayan, maraming salamat, at sa mga kababayan natin dyan taga Maynila, mag-ingat po kayo palagi, at sa mga dadaan po dito sa lungsod ng Maynila ay mag-ingat din po kayo palagi, at asahan na po natin yung traffic, no, kabila ang traffic dahil nga po dito sa matinding pagbaha sa ilang mga parte ng kalsada sa lungsod ng Maynila. So kung nagustuhan nyo itong ating reaction video at konting documentation ay please comment down below at babasahin po natin yan sa susunod at italakay natin, no, para naman sabay-sabay po tayong makapanood ng mga update na nangyayari dito sa lungsod ng Maynila. Muli maraming salamat mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.